Nasa loob ng truck ang mga lalaki nang mahuli ng isang Israeli police sa West Bank. 70 lalaki ang nasa loob ng garbage truck na ayon sa Reuters ay nagtakang pumuslit sa Israel. Pupunta raw sana sila roon para magtrabaho. Nabisto ang kanilang plano sa Trans-Samaria Crossing sa West Bank nitong April 13. Hindi malinaw kung saan dinala ang mga lalaki pagkatapos. Nanindigan ang kampo ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte na may iniregalo siyang painting sa bise. Patunay raw na magkakilala sila. Kasunod po yan ang sinabi ng artist na si Tanya Gaisano Lee na siya ang nagregalo ng painting na nakita sa likod ng bise. Sa screenshot na iprenisinta ni Madriaga sa House Justice Committee hearing. Ang painting makikita rin po sa mga post ni Lee noong 2021, pati sa social media post ng bise sa parehong taon. Ang sagot ng kampo ni Madriaga, honest mistake lang ang nangyari. Git nila, meron talagang ipinagawang painting si Madriaga sa utos daw ni Vice President Duterte. May pagkakahalintulad daw yon sa painting na nasa screenshot at sa painting ni Lee. May ibinigay ang abogado ni Madriaga na larawan ng isa pang painting na hawak naman ng artist mula sa Laguna na scholar ni Madriaga. Ang bersyon na ito may mukha ni Duterte. Sa kabuuan, 3 paintings daw ang nilikha ng scholar ni Madriaga, 2 walang mukha at 1 may mukha. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Vice President Duterte ukol dito. Ang sinasabi namin, Ramil was just telling yung based on recollection niya o na screenshot photo based 2021, 2022 prior to election. And as proof na meron siyang pinagawang painting ng ganun, we showed photo na may hawak siya ng ganun, similar. Diba? We would not know kung yun na yung nasa likod ng BP Sara yung genuine or yung pinagawa ni Ramil na kinuha ni BP Sara nasa ibang bahay. We would not know unless magsalita si BP Sara. Arestado ang 3 lalaki sa Lipa, Batangas dahil sa pagbebenta umano ng iligal na droga sa mga bus driver. Nakuha sa kanila ang ilang bulto ng hinihinalang shabu at kanilang mga cellphone na may record ng transaksyon. Balitang hatid ni John Consulta, exclusive. Pagkakuha ng senya sa kanilang undercover, sumalakay na mga tauhan ng NBI Dangerous Drugs Division para arestuin ang kanilang mga target sa Lipa, Batangas. Kamay mo! White sa likod! Pinosasan at inaresto ang 3 suspect na nasa likod umano ng pagbebenta ng droga sa ilang bus drivers na bumabiyahe sa Metro Manila at Calabar Zone. Pahirapan ang paghuli sa grupo dahil sa ginagawa nilang background check sa kanilang mga parokyano. They look at the persons that they're dealing with. No? So nagbe-video call sila. They're doing that to see to it that safe yung transaction. No? Ang ino-opera nito mga bus drivers, yung mga supervisors para dun sa mga grupo ng mga nagbabiyahe ng malayo. They're using it para mas matibay sila sa puyat and hindi sila napapagod. But the problem is yung disoriented yung yung senses mo. No? So it puts in danger lahat ng mga pasahero, especially pag gabi. No? Yung safety nila ang kinoconsider natin dito. Kumpiskado ang ilang bulto ng hinihinalang shabu at kanilang mga cellphone na may record ng transaksyon. Nang kunin namin ang panig ng mga inaresto. Binibenta raw kayo, sir, na droga. Totoo pa ba yun, sir? Gumagamit lang ako. May binibenta raw po kayong mga droga. Usual lang, sir. Naharap sa reklamang paglabag sa Dangerous Drugs Act ang mga nahuli. We filed charges for violation of Section 5, which is selling, Section 11 for possession, and 15 for drug use. John Consulta, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Hulikam ang panloloob ng lalaki sa isang tire shop sa Calasiao, Pangasinan. Sa kuha po ng CCTV, umakyat ang lalaking yan sa bubong ng tindahan sa barangay Mangkup noong Sabado. Sa loob ng maliit na opisina ng shop, nakita pang nag-sign of the cross muna ang suspect bago gawin ang pagdanakaw. Makalipas ang ilang minuto, palabas na ang lalaki at ng opisina
Bitbit ang isang maliit na bag. Umakyat sa binutas na kisame at saka tumakas. Umaga na nang madiskubre ang panloloob sa shop. Ayon sa may-ari ng shop, 11,000 pisong halaga ng 20 pesos na barya ang tinangay ng suspect. Sa ngayon, hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Patuloy rin ang investigasyon. May update ang DTI tungkol sa hiling na taas presyo ng ilang manufacturers. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, good news sa mga mamimili dahil sinalawig hanggang May 10 ang umiiraw na SRP guide. Ibig sabihin nito, sa halip na hanggang April 30 hanggang May 10 walang taas presyo. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, hindi naman daw maiiwasan ng mga manufacturers nahihirit ang taas presyo dahil mataas pa rin ang presyo ng produktong petrolyo. Pero bukas daw ang pakikipag-usap nila sa mga manufacturers para ma-hold ang presyo. Kanina nag-price monitoring ang DTI sa Kupang Muntinlupa at mas mababa pa sa SRP ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Para sa mga mamimili, pwedeng hanapin ang tinatawag na SRP guide na nakapaskil sa mga pamilihan. Nagsisilbi itong gabay para malaman kung ano ang tamang presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng canned goods, instant noodles, kape at gatas. Rafi? Bernadette, yung kasalukuyang presyo ngayon, ano yung possibility na magtaas ang mga ito? Dahil hindi pa natatapos yung gulo sa Iran at Amerika, tataas pa posible yung presyo ng langis. Rafi, ang sigurado tayo ngayon ay hanggang May 10 ay walang taas presyo. Pero sa darating na linggo ay muling makikipagpulong DTI sa mga manufacturers para muli sila pakiusapan kung maaari pa bang mapalawig pa ang stable na presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya ang ginagawa nila on a weekly basis sila nakikipag-ugnayan para mapag-usapan kung kaya pa ba ng mga manufacturers na i-extend pa yung walang palaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Rafi? Pero sana hindi naman mabulaga ang mga consumer, Bernadette, kapag bigla na lang hindi na pala kaya ng mga manufacturers. Kaya nga ang gagawin nila ay usually yung kanilang gagawing pagpupulong, pero kayo ni Marias ay makakapagkapi pa kayo until May 10 na sigurado kayong walang taas presyo dyan sa mga pangunahing bilihin. Pero magdagdag ko lang din, Rafi, etong ganitong SRP guide ay para ito doon sa mga pangunahing bilihin. Yan ay over 200 items na nakalista doon sa kanilang talaan. Pero yung ibang produkto na nasa labas niyang tinatawag na SRP guide ay hindi na kinakailangan pa ng abiso mula sa DTI para sila ay makapagtaas ng presyo. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Epektibo na ang second tranche ng dagdag sahod sa mga manggagawa sa Central Luzon. Ayon sa National Wages and Productivity Commission ng DOLE, may 30 pisong dagdag sa minimum wage sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Ibig sabihin, 600 pesos na ang bagong daily minimum wage para sa non-agriculture sector. 570 pesos sa agriculture sector at 590 pesos para sa retail service sector. 30 piso rin ang dagdag sa sahod ng non-agriculture at agriculture sector sa Aurora na pumapatak na nasa 560 pesos at 545 pesos. 40 pisong increase naman para sa retail service. Kaya 515 pesos na ang bagong daily minimum wage sa nasabing sektor. Mabibilis na balita po tayo. Patay ang isang lalaki matapos mabaril ng manlaban umano sa isang barangay tanod sa Santa Maria, Bulacan. Ayon sa mga otoridad, inireklamo ang lalaki dahil umano sa tangkang pang-hold up sa 2 lalaki sa barangay Balasing. Nanlaban umano ang lalaki at naglabas ng baril nang kumprontahin ng mga barangay tanod. Lumaban naman ang tanod at nakipagagawan umano ng baril hanggang sa mabaril ang lalaki. Na-recover ng pulisya sa crime scene ang isang baril at mga basyo ng bala sa lugar. Hinahanap ang kasamahan niya na nagmamaneho raw ng motorsiklong ginamit sa tangkang pang-hold up. Arestado sa kasong cyber libel ang isang social media podcaster dahil umano sa mga post niya online bilang kritiko ng pamahalaan ng Cabuyao, Laguna. Inaresto ang akusado sa mismong bahay niya sa barangay Nyugan. Mahaharap sa 7 kaso ng cyber libel ang akusado. Aminado siya sa kanyang mga post online.
Posibleng sa susunod na linggo ay maabot na ng tubig sa Angat Dam ang tinatawag na rule curve elevation. Ayon po yan sa Pag-asa. Sa ngayon, bumaba na sa mahigit 190 meters ang water level sa nasabing dam. 188.13 meters ang rule curve elevation. Kapag narating na ng tubig ang ganitong kababang level, posible nang pag-aralan ang pagpapatigil muna ng water allocation para sa irigasyon. Ang Angat Dam ang pinagkukunan ng 90% ng water source para sa Metro Manila. Umaasa po ang Pag-asa sa mga susunod na araw ay uulanin ang Angat watershed sa tulong ng mga local thunderstorm. Bukod sa Angat, bumaba rin po ang tubig sa Ambuklao, San Roque, Pantabangan at Caliraya reservoirs. Tumaas naman ang water level sa Ipo, Lamesa, Binga at Magat reservoirs. 15,000 litro ng unprocessed diesel ang nasabat mula po sa isang hinarang na truck at sa compound na itinuro ng driver at sakay nito. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Tony, dalawang arestado nga ng PNP-HPG sa umano'y paihi modus. 15,000 liters ang unprocessed diesel na nasa 2 million pesos ang halaga ang nakuha. Nagsimula ito na maparang isang truck sa Valenzuela dahil sira ang isang headlight. Dito na nabisto na may karga itong 7,000 liters ng unprocessed diesel. Inimbestigahan ang driver at sakay nito. Itinuro nila ang isang compound sa San Mateo Rizal kung saan nakita naman ang mga sirang tanker. Nasa 8,000 liters ng unprocessed diesel ang nakuha sa compound. Pero Connie, sabi ng may-ari ng compound ay hindi niya alam yung ginagawa nung nagrenta sa kanya na si alias Vin. Itong compound umano ang sisilbing imbakan ng mga unprocessed diesel mula sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na nanghinala ng PNP-HPG ay galing sa mga dumadaong na barge. Ito raw yung mga diesel na kadalasang ibinibenta sa mga gilid ng kalsada sa mga probinsya. Ang bentahan 30% to 50% na mas mura. Wala pang pahayag ang dalawang naarestong suspect. Balik sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Simple yet special ang natanggap na regalo ng uniko iho ni Nakapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera na si Sixto Dantes. Isang pet chicken. Chika ni Yanyan, wish talaga ito ng kanilang bunso sa kanyang 7th birthday celebration. Tila nakabuo na nga ng bond sina Sixto at kanyang pet na hawak pa ng birthday boy while blowing his birthday candles. Nagsama-sama ang 35 recording labels and groups para sa 2026 Pari Spotlight sa Quezon City. Pinag-usapan siya ng 5 main goals ng Philippine Association of the Record Industry o PARI for 2026 hanggang 2027. Kabilang ang official PARI certification plaques na may Gold, Platinum at Diamond Awards. 39 Awit Awards na gaganapin this coming September na may major updates. Gaya ng awit voting community kung saan ang mga magwawagi ay pipiliin ng kanilang kapwa music industry professionals at bagong award categories. Naka-line up din sa event ng PARI ang Dangal ng Musikang Filipino Awards, Awit Fest na pinakamalaking OPM Music Festival at ang The Awit Awards Museum. One of the things that PARI believes in that could be a very big export for the Philippines is actually music. We are really one of the best globally when it comes to talent. So I think it's about time for us to really organize all the organizations, organize the premier award show, and also creating that museum where all of us can really celebrate OPM. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA News.